ang naturang operasyon. Kami po ng mga jeep na mas marami kaming sakay, di ba po? Yung kanilang tinatakbo ng otoridad ang 3 pakete ng umanong tsubu na may tinatay ang bigat na 3 gramo at nagkakahalaga mga kabida ng 20,400 pesos. Kasama pa mga lahat na isang public 38 transport dahil caliber nga po sa revolver, batas na pamasahe po ay regulated. Kaya ang sinasabi kong masakit dahil yung aming kinukonsumo na gasolina, crudo, langis ay deregulated. Walang pakialam ng gobyerno kung magkano ipapataw ng ay pinapataw ng ating gobyerno. Inunarin ni Calando ang mga oil companies at negosyante na nakikinabang sa kasalukuyang krisis at hindi mo kang pamahalaan na repasuin ng deregulation law para mapagahan ang pasanin ng mga Pilipino. Sana itong spokesperson ng oil company na DOE, pag-aralan naman nila, di ba? At yung Kongreso at Senado, dahil walang magawa, hindi kasalanan po ng ating Pangulo dahil tinaknan niya yung deregulation law na yan. Dahil nung panahon nung kanyang ama ay mayroon pang OPSF po noon, yung Oil Price Stabilization Fund. Hindi po ganyan ang presyon noon. Hindi ganyan ang presyo ng galunggong noon, di ba? Kaya ngayon nga talagang dahil sa nakikita ng sambayanang Pilipino bumundo ng malimalita na ninanakaw na dinideliver daw. Tatlong mga explosive devices. Yan po ang tinig ni Top President Calando Marquez sa panayam ng DWIZ. He 12 minuto makalipas ang alas 5 ng Monday morning. Bineberipika ng mga embahada o ng embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates o UAE ang ulat na ilang Pilipino ang naaresto sa Dubai dahil sa pag-record at pagbabahagi ng mga video online hinggil sa mga nagdaang pag-atake sa bansa kabilang ang kanilang air defense interceptions. Batay sa pahayag ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai, humingi na sila ng opisyal na confirmation mula sa mga otoridad ng UAE tungkol sa pagkakakilanlan, kasalukuyang kalagayan at legal na sitwasyon ng mga Pilipinong sangkot. Bigyan pa din ng Pilipinas ang paggalang sa soberanya ng UAE at pagpapatupad nito ng batas kaugnay sa kanilang national security, cybercrime at public order. Samantala, pinaalalahanan ng embahada ang mga Pilipino sa rehiyon na maging maingat sa internet, umiwas sa pagkuha ng mga video at pag-post, pag-komento, pag-share sa mga hindi kumpirmadong security-related contents. Sa halip, pinayuhan ng mga Pilipinas subaybayan lamang ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan ng UAE at mga mapagkakatiwalaang news sources hinggil sa nagpapatuloy na security situations sa gitnang silangan. Para mailikas ang 24 na OFWs mula po na magbalik loob yung mga rebelde, no? At mas pipiliin makasama ng payapa ang kanilang mga pamilya. Para sa mga nationals nitong na-stranded dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Una nang ipinabatid ni Singapore Ambassador to the Philippines, Constance Steve, na nagpadala ang kanilang Air Force ng multi-role tanker transport aircraft, partikular para iuwi ang kanilang nationals mula sa Jeddah. Sinabi ng ambassador na napadali ang pagsama ng mga OFW sa naturang flight dahil sa pusukang koordinasyon ng DFA at Philippine Consulate General sa Jeddah. Maliban sa mga OFW, napatunay na libo-libong mamamayan na epektibo ito laban sa mayoma, TV, mataas na uric acid at iba pang karamdaman. Sa Panyawan Herbal Capsule, Joshua Agustin na may sangkap na panyawan at luyang dilaw. According para Comsed Marketing, ang tatlong individual matapos na masangkot sa isang road accident o magsalpukan ang isang kotse at dalawang motorsiklo, mga kabida. Kahapon po ito ng umaga, araw ng linggo, sa kahabaan ng barangay Balas, Carmen, Cotabato. Sa kuwang video po ng isang netizen, makikita ang tindi ng pagkawasak ng dalawang motorsiklo at ng kotseng sangkot sa insidente. Tatlo naman ang naiulat na nagtamo ng matinding sugat sa aksidente na agad isinugod sa pagamutan matapos rumisponde ang responding unit sa lugar. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at kalagayan ng mga biktima habang yung ginagawang investigasyon ng polisya na naging kung ano ba ang naging dahilan ng insidente. Maraming mga nasasangkot ngayon sa mga vehicular accident, mga kabida, kaya mag-ingat-ingat po tayo palagi sa mga nagmamadali dyan. Dapat mas isipin po ninyo yung safety ninyo. So, hindi naman po pinagbabawalan na patakbo ng
kasero, minsan nadadamay po tayo, no? Parang magiging katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. And for now naman, regarding naman po sa question nyo kung magdadagdag pa kami na, I think in the next 3 to 5 days na nakikita natin, posible yung amihan magtagal Sa mga opisyal ng barangay ang natagpo ang bangkay na ng lalaki. 30. Although in the next 3 to 5 days, posible pa rin mag-persist ang amihan sa may around northern Luzon area. At yun nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat po kay Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Sa oras na alas 5:17, tanggap tayo ng sunod-sunod na report. Mga politiko hindi dapat hayaang maka-epal sa distribusyon ng fuel subsidy. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagbabala si Senate Committee on Justice, Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Senator Erwin Tulfo laban sa pamumulitika sa distribution ng fuel subsidy. Ayon kay Senator Tulfo, may mga polisiya na tayong nagbabawal sa pakikaalam ng mga politiko. Ang sinamanaan niya na mahuhuling gumagamit ng krisis na ito para sa sariling interes ay dapat naparusahan. Gate ni Senator Erwin Tulfo, hindi galing sa bulsa ng mga politiko ang perang pinamimigay. Sa hindi na nating oras, abangan naman po ninyo yung remote Intervention ng mga politiko sa pamamagitan nito. Patatandaan standby mga kandidat. General Appropriations Act ang provision na nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa distribution ng tulong ng gobyerno. Sinundan nito ni DILG o ng DILG Memorandum Circular Number 2026-006 na nagbabawal din sa paglalagay ng pangalan o mukha ng mga opisyal ng sa mga proyekto ng pamahalaan. Upang gawin itong permanente, muling ihain ni Senator Tulfo ang Anti-EPAL Act o yung Senate Bill number 1750 noong nakalipas na buwan na nagbabawal sa mga incumbent officials at mga kandidato na makibahagi sa mismo pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa For social transformation, invite incoming grade 11 students to high school admission center. Accessing applicants for increased rate 11 students. Libreng sakay po para sa mga City Hall employees ng Caloocan. Detalye mula kay Mama Beth Sanson. Sakay ang pamahalang lungsod ng Caloocan para sa mga kawani na magsisimula ngayong araw, March 16. Ayon kay City Mayor Diel Gonzalo, alam malapitan ang inisyatiba ito ay bahagi pa rin ng pakikiisa sa na makatipid sa pagbili ng gasolina o pagbabayad ng pamasahe. Ang pick-up point sa oras ng alis ay sa Caloocan City Hall South, 6:45 ng umaga ang alis mula Caloocan North City Hall bilang first pick-up point. Ikapito naman ng umaga, alis mula Caloocan Sports Complex bilang second pick-up point. 7:30 ng umaga, paalis mula Mindanao Avenue ang third pick-up point. Samantalang sa ganap na 7:45 naman ngayong umaga, mula Bonifacio Monument Circle ang fourth pick-up point. Pabalik naman ang Caloocan City Hall North sa ganap ng 5:30 ng hapon mula Caloocan City Hall South. Sa ganitong paraan, ni Mayor Aclong, matutulungan din ang mga kawani na maibsan ang bigat ng pagbabayad ng pamasahe patungo sa trabaho hanggang makabalik sa kanilang destinasyon. Sabay payo pa din ang lahat na ugaliing magtipid ngayong nasa matinding pagsubok ang bansa dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Nagbigay din ng oras sa paggamit ng aircon at ibang gumagamit ng enerhiya ang pamahalang lungsod upang makapagtipid sa paggamit ng kuryente sa mga tanggapan ng Caloocan. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dumako naman tayo sa lalawigan. Dalawang suspect sa pagpaslang sa tatlong individual sa Lalo, Cagayan, arestado sa hot pursuit operations. Detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Matagumpay
bahay na narito ng pinagsanib na persa ng kapulisan ang dalawang suspect na sangkot sa pagnanakaw at pagpaslang sa tatlong individual na natagpuan nga patay sa barangay Santa Teresa. Ayan, kinilala ang mga narestong suspect na sina Freddy, 31 years old, binata at presidente ng Leros, Bugay, Cagayan, at alias Rudy, 48 years old, may asawa at presidente ng barangay Santa Maria. Ayan, na ang dalawang suspect sa sinigawang hot pursuit operation ng pinagsanib na operatiba ng kapulisan sa barangay San Juan, Bugay, Cagayan. Ang nasabing operasyon ay sinagawa ng Regional Intelligence Division 2 katuwang ang Provincial Unit ng Cagayan Police Provincial Office bilang lead unit kasama ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Cagayan Cagayan Police Provincial Office, 3rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, RIU-2, PIT North, Cagayan Maritime Police Station, gayon din ang mga tauhan ng Landlock Bugay Police Station sa isinagawang operasyon sa ugnay ng naunang pagkakadiskubre sa tatlong bangkay sa barangay Santa Teresita, Landlock, Cagayan. Sa pagkakarso sa mga suspect na kumpiskang sa kanila ang pag-iingat ang isang GP Taurus 9mm pistol, isang M16 rifle na may burabong serial number Siyam na magazine para sa M16, dalawang magazine para sa 9mm, kapatid isang daan at 24 na bala para sa M16, 15 bala para sa 9mm, isang Bushnell scope para sa M16, dalawang improvised pistol, shotgun na may 18 bala, isang rifle grenade para sa M16, isang sling bag, isang volunteer para sa M16 at tatlong sinapinan ang sampung keypad phone at ang sapang Android phone at Apple iPhone. Isinagawa ng inventaryo marking pagkuha ng litrato at video ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng pagkakarito sa presensya ng mga suspect at mga barangay chairman bilang saksi. Ang mga narestong suspect ay dinala sa Bugay Municipal Station para sa tamang dokumentasyon, pagkasampa ng kaukulang kaso at iba pang kaukulang proseso ng batas. Ito ang Ronda Patron, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako naman tayo ng Calabarzon! YMCA International, mas pinaigting ang sports program para sa mga kabataan. Narito ang favorite ni Kuyang John Riz, si Kuyang Arman Jambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Para sa isang mas makabulong programa sa sports ng San Pablo, nagkaroon na isang cutting of ribbons at inaugurasyon ang YMCA San Pablo chapter para sa bagong tayong basketball court sa lugar na diniluhan ng mga kilalang executives mula sa Nasaan ko naglabihang sumadag nga sa individual naman kapanikbas alas 12 sa tuwan gabi. Nitong Marso 14, 2025, YMCA Atlanta. Board of Directors at founder ng YMCA Basketball Club. Ayon kay McCormick, ang sports ay hindi lang isang uri ng physical activities, dagto ito isang banda na para for building leadership development at nag-uugnay ng pagkatao ng bawat nilalang. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Standby po muna tayo. Standby, Philippine Standard Time! Pinoy! Gising na! Ay, government employee! May pasok na yan ha! Hindi 4-day work week. Monday ngayon, alas 5:25 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pino Gising! That time check was brought to you by Ang balitang ito ay inihatid sa inyo
alas 5:28, alamin natin itong sa pang segment. 4-year high school system, ibabalik na ng DepEd sa susunod na school year. Alamin kung yan ay fact or fake. Issues ng ating bansa ang edukasyon. Sa nakalipas na halos 1.5 dekada, nagkaroon ng malaking pagbabago sa basic education system natin na naisakatuparan sa pamamagitan ng Republic Act No. 10553 o ang tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013. Pero mula noong taong 2024 hanggang sa kasalukuyan, paliwantanan ng panawagan sa ating pamahalaan, lalo na sa Department of Education o DepEd na i-review at ayusin ang CPRs. Idagdag na rin natin dito ang mga unverified post na kumakalat ngayon na nagsasabing ibabalik na daw ang 4-year high school system sa ating bansa. Kung may katotohanan man ito, tuluyan itong bubuwagin ang K-12 program. For sure, ilan sa ating mga kababayan, lalo na mga magulang at mga mag-aaral na kasalukuyang nasa junior at senior high, ang malilito, kakabahan, at yung iba, maiinis na naman. Pero bago paniwalaan ang post, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Walang DWIZ. Fact or fake. Sa aming ginawang pagsisiyasat, ang Facebook post mula sa page na Walang Pasok Advisory Updates ay nakakuha ng tinatayang 86 reactions, may 100 komento at humigit kumulang 1,200 shares. Ang naturang page ay may nasa 1,500 followers. Ayon sa post, matapos umano ang masusing verifikasyon at pagpaplano, inanunsyo raw ng DepEd ang pagbabalik sa dating 4 na taong high school curriculum. Ginamit din sa post ang logo ng DepEd at ng Commission on Higher Education o CHED na nagpapahiwatig na ang desisyon ay umano'y pinagtibay ng dalawang ahensya. May kalakip din link ang post na sinasabing naglalaman ng opisyal na anunsyo. Mayroon ding mga videos online na tila ibinabalita ng isang kaduda-dudang newscaster ang pagtatapos ng K-12 program. Agad na nag-react ang ilang netizens kung saan may nagsabing hindi umano epektibo ang K-12 program at dagdag gastos lamang ito, habang ang iba naman ay nagpahayag ng pangamba sa magiging epekto nito sa kasalukuyang senior high school students. Ngunit napag-alaman ng aming News and Information team na hindi inalis ang K-12 program. Sa madaling sabi, fake ang naturang post at claim. Sa katunayan, naglabas ng advisory ang Department of Education o DepEd kamakailan upang pabulaanan ng claim na aalisin ang grades 11 at 12 sa school year 2026-2027. Dagdag pa dito ang link na kalakip ng post na sinasabing naglalaman ng detalye tungkol sa umano'y desisyon ng Education Department ay hindi tumuturo sa isang lehitimong government website. Sa halip, ito ay nagre-redirect sa isang listing ng household product sa isang online shopping platform. May ilang netizens din ang agad nakapansin sa kahina-hinalang link at nagbabala sa comment section, habang ang iba ay itinag ang DepEd upang bigyan pansin sa link impormasyon. Nanawagan din ang Education Department sa mga gumagamit ng social media na maging mapanuri at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online. Sumubay lamang sa mga verifikado social media accounts para sa mga opisyal na anunsyo at update. Sa fact or fake, ibig sabihin ng sinabi ko. Basta parang ganito ang mga sabihin. Yan siya sa heart and maganda pa sa bulsa. Kasi siguro mumurahin lang din, no? Pagida nga dito. Para ganyan sinabuhi. Kung babay agad. Alam na natin na walang katotohanan at yun ang aking naihandog sa inyong fact or fake. Bagal din. Dapat mas maintindihan. Baka mamaya, naghanap mo minsan yung sinachap-chap yung video, tapos akala mo, yun
na-surprise nung video mo. Ang bagal nung paggawa sa Yun yung goal. Diba? Oo, sabi niya, sino ba ito nagbibiyo ng pangalan nito? Ayoko na nga Wag kunin na nga. ito, mabagal to. Huwag na natin i-fake news Tapos to. yung pala, no, kliyente pala nagpaparakat sa labas. Sinipunin niyo po ako, biglang ganun eh, no? Ay, nako, tanggap tayo ng ulat para sa ating Metro Patrol. Wanted na nagtago ng 14 na taon sa batas na tiklo sa Paso de Blas sa Valenzuela. Report mula kay Kuyang Danny Cruz. Arestado ng Valenzuela Police ang lalaking kabilang sa listahan ng most wanted person matapos magtago sa batas ng 14 na taon. Kinilala ni Police Colonel Joseph Talento ang akusado na si alias Dan, 39 na taong gulang, residente ng Valenzuela City. Sa ulat ng pulisya, nagtago ang akusado matapos mangyari ang krimen taong 2012 ayon kay Police Captain Manuel Cristobal ng pulis ng Substation 1. Nakatanggap sila ng impormasyon na ang akusado ay namataan sa barangay Paso de Blas sa Valenzuela City. Sa direktiba ni Police Colonel Talento, hepe ng Valenzuela City Police Station, mabilis na nagsagawa ng manhunt operation ng pulisya ng Substation 1 na pinungunahan ni Police Captain Cristobal kasama ang kanyang mga tauhan. Matagumpay namang naaresto ang wanted na si Dan at naisilbi ng pulisya ang warrant of arrest na inilabas ng Branch 171 ng Regional Trial Court ng Valenzuela City. Ito'y sa kasong attempted murder na may petsang April 30, 2013. Kasalukuyang nasa selda na akusado sa Custodial Facility Unit ng Valenzuela City Police Station. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Nawala ba? Nawala? Nako, nawala. Pare, kaya magbabasa ka raw muna. So ito na nga. Sige. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na mayroon ng 4 na individual na lumapit sa kanya para mapabilang sa kanyang senatorial slate sa 2028 elections. Gayunman, hindi pinangalanan ng pangalawang Pangulo kung sino-sino ang mga ito. Maliban dito, tigom din si VP Sara kung kabilang sa mga lumapit sa kanya si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kamakailang nagpahayag din ng kanyang kandidatura. Kaugnay nito, muli namang iginiit ng Vice Presidente na hindi niya muna isa sa publiko kung sino ang kanyang posibleng running mate sa darating na eleksyon. Pinoy Gising! Okay na linya, balik tayo ng probinsya. Wanted person sa kasong adultery, arestado sa Cataran, Cagayan. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbag bigat. Naimbag na bigat, matagumpay na nakakip ng mga operatiba ng Gataran Police Station ang isang wanted person sa kasong adultery sa barangay Saligan, Gataran, Cagayan. Inilala ang naresto na si alias Nardo, may asawa, presidente ng Gataran, Cagayan. Siya ay naresto sa bisa ng warrant of arrest nililabas ng Municipal Trial Court ng Gataran kung saan may kasong adultery. At sa kanyang pagkakaresto, piniwalag ng mga pulisan ang kanyang mga karapatan. Matapos ang pagkaresto, agad na dinala ang suspect sa Gataran Police Station para sa wastong dokumentasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, nagsasagawa ng send-off ceremony ang LGU Pasig sa lalawigan ng Iloilo para sa security forces ng WVRAA Meet 2026. Report mula kay Richard Bertuso ng 89.5 DWIZ News FM, Iloilo, Western Visayas. Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig ng send-off ceremony sa blessing para sa mahigit 500 security forces na i-deploy para sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 or WIBRA Meet 2026. Ang mga personnel ay nagmula sa Iloilo Police Provincial Office, Pasig City Police Station, Regional Mobile Force Battalion, 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Bureau of Fire Protection, 12th Infantry Battalion ng Philippine Army, Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, K9 Pasig City, 62nd Special Action Company ng 6th Special Action Battalion ng Philippine National Police, pati na rin ang mga rescue teams. Mula dito sa DWIC, NAS FM, 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuyang Richard. Patuloy tayo napapakinggan sa mga NOS FM regional stations natin at DWIC sa Luzon, Visayas at Mindanao. Balik tayo ng Bicolandia! Alias Tarzan!
kapitan ng Naga City arestado. May Tarzan pa sa lungsod ng Naga. Arestado po yan sa drug bypass operation. Report po mula kay Kuyang Melvin Machado. Nasa custody ngayon ng Police Station No. 5 ng Naga City Police Office ang suspect na kinilala sa alias na Tarzan. 46 years old, may asawa, walang trabaho at residente ng Zone 3, Barangay Pagdaikon, Mabulo, Naga City matapos maaresto sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation Sabado ng gabi, March 14, 2026. 6 na piraso ng heat-filled transparent plastic sachet ng umano'y shabu ang nakumpiska sa suspect na nagkakahalagang 6,800 pesos. Kasama na ang 500 pesos na ginamit na bypass money. Lumalabas sa record ng Naga City Police Office na may dati na itong kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 noong taong 2015, habang kasong homicide naman ang kinakaharap nito noong taong 2016 sa kanilang barangay. Ngayong Lunes, inaasahan na may sasampa na ang pinakahuling kaso nito sa illegal na droga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa Hilagang Luzon. 6 na individual sa Cagayan arestado sa iligal na pagsusugal. Nagbabalik Kuyang Ronald Idol Domingo. 6 na individual ang naresto ng mga operatiba ng pulisya sa magkaiwalay operasyon laban sa illegal na pagsugal sa bayan ng Bagao at Santa Ana, Cagayan. Sa ulat ng Bagao Police Station, nauwi sa pagkakaresto ng 3 individual matapos silang mahuling naglalaro ng pusoy na may kasamang pusta. Samantala, ang isa pang suspect ay nakatakas at kasalukuyang pinaghanap ng mga autoridad. Napuntiska mula sa mga suspect ang isang deck ng baraha at perang pustahan na nagkatalaga ng 571 pesos. Sa hiwalay naman na operasyon ng Santa Ana Police Station, 3 individual rin ang naaresto matapos mahulihan naglalaro ng tungits. Nasamsam naman mula sa kanila ang isang deck ng baraha at perang pustahan na nagpagalaga ng 247 pesos sa iba't ibang denominasyon. Ang pagdodokumento sa mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa sa mismong lugar ng pagkaseresto sa presensya ng mga suspect at mga saksi na barangay officials. Ang mga narestong individual at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Nagpaalala naman si Police Colonel Mardito G. Anguluan, isang direktor, na patuloy na paigtingin ng kapulisan ang operasyon laban sa lahat ng uri ng illegal na gawain. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, DWIZ, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ko tayong Iloilo! Ang lungsod ko na Iloilo Coordinating Council muling binuo upang bantayan ang presyo ng basic goods at petroleum products. Mula ulit sa 89.5 DWIZ News FM weather on the Western Visayas. Naratong report ni Richard Bertuso. Nagpalabas ng Executive Order Number 003 ang pamalang lokal ng lungsod ng Iloilo na nagtatag muli ng Iloilo City Local Price Coordinating Council. Ito ay bahagi ng ginagawang hakbang ng lungsod upang maprotektahan ang publiko laban sa hindi tamang presyo ng basic commodities at produktong petrolyo. Ang naturang konsiho ay siyang magbabantay at makipag-ugnayan sa ahensya ng gobyerno upang masiguro na may sapat na supply ng basic goods at nasa tama ang presyo nito upang mapigilan ang hoarding, profiteering at illegal price manipulation. Sila rin ang gagawa ng anumang rekomendasyon upang panatiling estable ang presyo ng mga ito. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba po mga tampok na balita sa oras na ito, pinaghihintay ni Vice President Sara Duterte ang Kamara ngayong araw kung magbibigay siya ng kanyang kasagutan hinggil sa 2 impeachment complaint na inihain po laban sa kanya. Sa isang exhibit para sa commemoration ng 90th anniversary ng Office of the Vice President o OVP, humirit po ang pangalawang Pangulo ng 14 pa o humirit si VP Sara na 14 pa lang ang Vice Presidente ng Pilipinas dahil hindi pa anya tapos ang kwento ng ika-15. Nabatid na binigyan lamang hanggang ngayong araw si VP Sara para magsumite ng kanyang sagot laban sa kinakaharap na aligasyon. Kung makakapagsumite ang VP, bibigyan naman ng Kamara ang mga complainant ng 3 araw para maghain ng kanilang reply at dagdag 3 araw sa Vice Presidente para magsumite ng rejoinder. Pinoy Gising! Tanggap po muli tayo
tayo ng report mula sa lalawigan. Chinese national timbog sa iligal na paggawaan ng baterya sa San Simon, Pampanga. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Maya pahabak, Kuyang Johnny. Yes, maraming salamat. Labing isang Chinese national itong arestado ngayon ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 3 at itong local police dito sa bayan ng San Simon, Pampanga. Matapos salakayin itong isang paggawaan o itong recycling facility ng baterya dito sa Barangay de la Paz, San Simon, Pampanga. Ayon dito sa ulat ng CIDG Regional Office 3 na may dala silang search warrant para salakayin nga itong nasabing lugar dito sa loob ng Global Asian Business Park sa San Simon, Pampanga. Sa nasabing raid o sa nasabing pagsalakay ay nakumpiska ng mga otoridad itong bulto-bulto ng mga sira ng mga baterya at ilang mga gawa ng baterya ng mga sasakyan at e-bikes at ilang pang mga hazardous chemicals na tumitimbang ng 8,950 kilo na mga nasabing chemical. Ito ay nagkakahalaga umano ng 19,514,000 o 514,100 pesos. Ang operasyon ayon dito sa CIDG ay bunsod ng natanggap nilang ulat na nag-ooperate umano itong nasabing warehouse o itong budigang ito para sa gagawa o nagre-recycle nitong mga sira ng baterya na lubhang mapanganib umano sa kalusugan ng tao at maging sa kapaligiran at paglabag nila dito sa Section 13A ng Republic Act number 6969 o higit na kilala sa Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Sa ngayon ay ipinasara agad ng pulisya itong nasabing lugar at pinatatanuran ito ng San Simon Police habang itong 12 o 11 Chinese national ay kasalukuyang pang isinasailalim sa investigasyon. Wala sa lugar ang may-ari ng nasabing paggawaan ng isinagawa ang nasabing pagsalakay. Mula dito sa Kampo Ulibat, Pampanga, ito si Central Patrol at Johnny Gole para sa Intilang ito bilang at DWI ito nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Yung kaharap ko may binabala kanina. Nagkinento ko sa kanya pero sa atin na lang yun. O siya, dyan lamang po kayo for the Philippine Standard Time! Pinoy! Gising na! Haba pa panahon pare, may 10 taon pa tayo. Alas 5:46 na po ng morning, iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Isuzu Centaurs Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, at Isuzu Naga. Tunay na mahirap mag-isip sa ngayon. Mas mahirap mag-isip at katuwasan sa lungsod sa kabila ng umuural na krisis. Mula sa DFMD Radio Bida at DFDM Happy FM to the Power City, Joel Oranio, LBBC, Ugnayan. Securing your tomorrow today.
live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita Monday to Friday, 6 a.m. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! 10 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng morning. Bago po tayo dumako sa LTI, ako may nabasa, meron pala mga lugar na walang pasok today dahil po sa nangyayaring sitwasyon dyan naman sa may Bulkang Kanlaon. So expected natin yung ilang mga lugar sa Negros Occidental at Negros Oriental, kagaya po sa Negros Occidental, yung Binalbagan, Himamalayan at Hinigaran, Isabela at La Castellana, pati Moises Padilla, wala pong pasok sa lahat ng antas, public at private schools po iyan, habang yung sa Moises Padilla at Hinigaran ay wala pong face-to-face classes ngayong araw. Habang sa Negros Oriental, ang Canlaon City po, all levels, public at private, ay wala pong pasok. Kung may panibagong updates, antabayanan naman po yan on air at online dahil popost din natin yan sa ating mga social media platforms. So, paring Koy, ikaw na bahala dito sa next segment natin. Okay, sa ating segment, totoo nga ba na mas mahal ng mga aso ang kanilang... Naku, time dito kasi kakagaling ko lang sa bed. Ayun. Totoo nga ba na mas mahal ng mga aso ang kanilang amo kaysa sa pagkain? Tara, let's prove it! Hindi maiwasan ng ibang fur parents na magtaka kung ano nga ba ang nararamdaman ng mga alaga nila para sa kanila. At wala rin pagkakayanan ng mga aso na sabihin direkta. Totoo nga ba na sa pagiging amo at pagkain, mas mahal ng mga aso ang kanilang amo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan yan sa Let's Prove It! Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng psychology professor at director ng Canine Science Laboratory na si Clive Wynn, kasama sina Lindsay Insernia, Liana House at Erica Furbatcher, lumalabas na mas pipiliin ng mga aso ang kanilang amo kumpara sa pagkain. Sa unang beses na isinagawang experiment, matapos ang 4 hanggang 6 na oras na nahiwalay ang aso sa kanilang amo nang walang pagkain, pinili ng aso na lapitan ang kanilang fur parent kahit na mayroong pagkain na nakahain sa hindi kalayuan. Ang resulta, 8 out of 10 dogs ang pumili sa kanilang amo. Pero nang muling gawin ang experiment ay 7 out of 10 dogs na lang ang mas piniling unang lapitan ang kanilang amo sa halip na ang pagkain. Samantala, ayon naman sa ginawang pag-aaral, economics professor sa Emory University na si Gregory Burns na kung saan tinray ng mga aso na sumailalim sa MRI scanner para pag-aralan kung paano gumagana ang isip ng mga ito. Lumalabas na tumataas ang brain activity ng mga aso kapag nakakaakit ng mga tao sa kanila, lalo na kapag nakikita nila ang kanilang mga amo. Pino Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Yan ang nasawi sa Gaza Strip at West Bank matapos ang magkakasunod na opensiba ng puwersa ng Israel. Ayon sa mga medical sa Interior Ministry ng Hamas, isang Israeli airstrike ang tumama sa isang sasakyan malapit sa pasukan ng bayan ng Zawaida sa gitnang bahagi ng Gaza kung saan nasa ang police officers. Bukod dito, sinabi ng Gaza Health Ministry na hindi bababa sa 14 na katao ang mga sibilyang nasugatan sa naturang pag-atake. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagre-responde ng mga rescue team at medical ang pag-aresto sa suspect sa pamamagitan ng drug investigation matapos ang pag-alamanan ng mga kasalaturan. Ayon sa pulis sa New Jersey Delito Villa Jr., ang aktong pulis ng Donay Red binigo ng Japanese boxer sa WBA Bantamweight World Title. Ito magutot. O nga, nagulat ako eh. Karen Jordan Gutierrez. Nabigo, Tinonito Donaire na
ipagpatuloy ang kanyang laban matapos siyang matalo ng isang Japanese rising star na si Rico Musuda na 15 taong mas bata sa pamamagitan ng technical knockout sa WBA Bantamweight World Title Eliminator. Sa score ng 43-10 at 28 KOS, agresibong pinatumba ni Masuda si Donaire sa huling bahagi ng ikapitong round gamit ang isang eksaktong kalawang suntok na nagpadapa sa veteranong Pilipino. Sa pagsimula ng ikawalong round, nagpataas ang mabigat na susok ni Masuda na siyang nagpatalo sa kanya. Batay sa kampong Donaire, ang mabigat na pagkatalo ay maaaring senyales sa tuluyan ng magpaalam sa boxing ang Filipino Clash matapos ang karera nito sa loob ng 25 taon sa boxing ring. At yan ang sports news. Ako si Jordan Gutierrez, sa balita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino I like it, ha? I like it. Umulit ka, Jordan, ha? Ay, wala pala ako next week. Ikaw bahala dito, ha? Ay, napaka-short. Na si Jennifer Cruz. Ay, certified degree holder na. Aba, congratulations are in order. Kung anong tinapos niya, alamin natin sa report ni Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinag-chichismisan. Para sa aking balitang showbiz, natupad na ng singer na si Geneva Cruz na maging isang certified degree holder sa edad na 49 sa kursong Bachelor's Degree in Office Administration sa Philippine Christian University. Ayon sa singer, 33 years in the making na sabing diploma. Sa kanyang graduation picture ay pinost sa social media, ibinahagi niya ang caption na, "As I approach my golden age in less than a month, I realize that some of my dreams are still coming true." Tapos na rin pinagmalaki ni Geneva ang diploma at alay niya ito sa kanyang 19-year-old na sarili na namulat agad sa trabaho pagkatapos piliin na maging isang batang ina. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pinamaitodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Basta batang ina. Abang English yun. Dapat pala ako nagsasagot in English translation. Young mother. Pwede naman dapat, di ba? Young mother. Eh, nabubulat yung mga pinara sa akin pag nakikinig ako. Kaya si Mrs. na raw ang bahala mag-tune in sa akin mamaya. Ay, sandali lamang po ha. Ngayon, nabanggit ko to kanina pare na ngayong araw nga ang paghatid sa huling hantungan na ating minamahal na boss na si Boss D. Edgar A. Cabangon na namayapang chairman ng ALC Group at ng Aliw Broadcasting Corporation. So ihandog ulit natin sa kanila ang isa sa kanya mga iniwang magaganda at mahalagang mensahe. A happy good reminder. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Thank good, thank God, thank God. May kwento ko lang nung ako'y pumunta doon sa Sabado, si Ma'am Sharon Tan, ang kanyang minamahal na partner, nagbibigay ng iba't ibang quotes. Kung ano yung mga sinasend niya, maganda ko na kung nakakuha kayo Maganda yung mga binibigay na quotes at reminders doon. At muli, ang ating pakikiramay at ang aming request niya, paring John Rhys sa inyo na nakikinig sa amin, isama po si Boss Edgar sa inyong mga panalangin ng kanyang eternal repose na kanyang kaluluwa. Ulitin ko lang, ang funeral mass, mamayang 2:30 po yan ang hapon sa San Felipe Neri Catholic Cemetery. Diyan po yan sa Mandaluyong na pangungunahan ni Cardinal Joe Advincula, ang Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ililibing po sa tabi ni Amba at ng kanyang lola na si Dominga Cabangon, si Boss Edgar. Pagkatapos po yan ang misa po yan sa San Felipe Neri Catholic Cemetery. Kaya sa mga pagkakaroon po natin ang ating pakikiramay at pagmamahal po sa pamilya ni Boss Edgar. At syempre ang aming patuloy na pagramay, lalo na dito sa ALC Group at sa Aliw Broadcasting Corporation. Bueno, always watching, pa-shout out sa Dr. Waya, watching from Trek Bayanabi, Bangga, Kapamalaman, Supply, by Nico Danin, salamat and magandang umaga sa inyong dalawa. Watching from Carmen, North Cotabato, Bravo City. Susunod na po ang Bantayan Prime Time Edition. Dito pa rin po yan sa DXMS Radio Vida, Cotabato City, 882 at 92.7 Happy FM sa itong mga radyo. Itong naging tagapagdating balita pa si Kabidang Litabas. At ako naman po si Kabidang Rufa Mokali. Bantayan Vida Carrito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Are you looking
Looking for a senior high school that offers more than just academics? Notre Dame University Senior High School, a school of character and excellence for social transformation, invites incoming grade 11 students to take their senior high school admission test. Accepting applicants for incoming grade 11 students. Admission test is now open. Be part of community that forms God-centered and valued-laden individuals, globally competent learners, peace advocates, and effective communicators. Notre Dame University Senior High School offers the following tracks: arts, social sciences and academic humanities, or ASA, business, entrepreneurship, science, technology, engineering, and mathematics, or technical, professional, or pro. Requirements and steps for admission. Just pay 150 pesos at the business office. Prepare 2 pieces of 2x2 ID pictures with white background and visit NDU Senior High School office for your test schedule. You may visit NDU Senior High School office or contact 0995-193-2856. Future Ready starts here at Notre Dame University Senior High School, where character and excellence begin. Notre Dame University, transforming lives, shaping the future. We lead, we inspire. Be a transformative leader. Be an Oblate Damien today. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that into thee the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel. May we, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Vida Carito. Harito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Ang Bantayan Primetime Edition ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Alas 6:03 ng umaga. Mga isyong lokal at mga pangunahing kaganapan sa bansa at buong mundo. Maagang ibibida sa Bantayan. Vida Carlito. Iyong mga tanong at hinaing. Mabilis na tutugunan. Kaya kayo
Epektibo naman itong Sabado, Marso 14, ang ilang pansamantalang pasahe. Pakinggan kayo sa Adagdag 35 centavos kada kilometro ang pasahe sa ordinary, deluxe sa super deluxe na provincial buses, habang 45 centavos kada kilometro naman ang dagdag sa mga tinatawag na luxury buses. Sa may karagdagang 20 centavos sa bawat susunod na kilometro. Pinayuhan naman ng LTFRB ang mga bus operator ang mahigpit na sundin ang bagong fare guide at tiyaking nakapaskil ito sa loob ng mga sasakyan para sa kaalaman ng mga pasahero. Simulan na bukas ang pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance o fuel cash assistance para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon kay Metro Manila Council President San Juan City Mayor Francis Zamora, handa na ang mga lokal na pamahalaan upang ipamahagi ang tulong pinansyal sa mga kwalipikasong benepisyoryo. Kanya nagtipid ng social welfare development na magiging malaya sa anumang politikal o yung panghihimasok po ng mga politiko ang distribusyon ng ayuda. Nilinaw din ang alkalde na nakahanda na rin ang listahan ng mga tatanggap na TODA members sa pamamagitan ng kanilang tricycle regulatory boards. At tanging requirements ay ang kanilang driver's license. Agugunitan magmumula ang pondo ng ayuda sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Nag-DSWD at bahagi ng hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa gitna na rin ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Nagpabala naman ang isang leader sa Senado laban sa pamumulitika sa pamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ayon kay Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo, may mga polisiya nang nagpapawag sa pakikialam ng mga politiko ay dapat